David Funk, piling sa And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am free. Because of what the Lord has done for us. Sa inyong lahat. Sobrang thankful ako sa sabihin na pa ako nagyak sa Project 8 SPA kasi dito kayo ngayon and sa totoo lang, hindi pa ako ngayon, hindi pa ako makapaniwala na may dalawa kami. Wow, amen! Amen. Amen. Kami kasi, sanay naman, hindi naman kami nag-i-expect kung asawa na maging mayaman pa or what. Kasi alam ko naman na God is coming soon. So ano pa yung news ng mga properties, yung mga sa akin lang, makasurvive lang kami dito sa Manila, okay na sa akin po yun. Ang unang blessing talaga na binigay sa akin ng Panginoon, kasi nung nandito kami, malayo ako syempre sa mga anak ko. So unang blessing, binigay niya, natulungan niya akong madala yung mga anak ko dito. And sakto pa yun ng pandemic na nakasama ko sila during pandemic. So, napakalaking blessing na hindi na nakasurvive kaming mag-anak na wala kami mga relatives dito kasi lahat sila nasa Davao. And then, unang project talaga namin is itong motor para transportation. So, natapos namin siya last 2022. Natapos na last year. Natapos namin siya last year. So, hindi namin talaga siya na-bless kasi syempre hindi naman kami active nung nag-church kami. And then, ito yung pangalawang blessing na binigay sa amin ng Panginoon. Ang pangatlo naman is ang Project 8 SDA Church. Kasi dahil sa pagbalik ko dito, yung mga anak ko, very active sila sa church. So, natutuwa talaga po na sobra na, after kong nagsimba ulit, yung blessing sa akin, as in, dire-diretso na din ulit. So, hindi naman yung sobra-sobra kasi hindi naman kami mayaman talaga. Tsaka wala pa sa plano sa amin kumuha talaga kami ng kotse kasi ang alam ko talaga, hindi ko kaya kumuha ng mga ganyang sasakyan. So, nung isang beses na nag-try lang ako mag-apply, tinry ko lang. Tapos sabi ko, Lord, kung bibigay mo sa akin, bibigay mo. Pag hindi naman, ibig sabihin, hindi pa siya laan. Kasi, nag-design po kasi siya sa smart. So, wala siyang ibang means ng hanap buhay, kundi ito lang, nag-move siya. So, para sa akin kasi, parang hindi ko ako kampante na namamasada siya na nakamotor. Kasi, syempre, nasa driving school ako, alam ko na number 1 pa sa accidents. Number 1 na sa accidents is motor. So, naisip ko na at least kahit pa paano mabigyan siya ng ng hanap buhay niya. So, tinry namin na mag-kotse. So, hindi kami kumuha ng kotse para for the para hanap buhay talaga. Tapos, nung pinagdasal ko yun, sakto yung week of prayer nung time dito. So, pinagdasal ko talaga siya na kung ibibigay mo sa amin, Lord, nag-usap kami, magsisimba na siya. Amen! Paul Pag nakuha na namin yung kotse, Paul Care Group, na magsisimba na siya, yun talaga yung promise namin sa isa't isa. Kasi, pag sasagutin ng Panginoon, ibig sabihin, may plano siya sa amin. Kasi sinagot. Isipin niyo po, 5,000 lang yung down payment namin, nakuha namin yung sasakyan. Amen! And then, hindi ko alam kami paano babayaran ko. Tapos, pinagdasal ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ginawa mo kong steward sa mga ganitong bagay. I'm sure, may plano ka, tutulungan mo ako. So, hindi ko din naman kaya kung hindi ko din kasama yung asawa ko. So, ito yung pang-apat na blessing na binigay sa amin ng Panginoon. At alam ko na hindi pa naman ito sa amin nasa kamay pa talaga niya lahat. Kaya kung naisip ko talaga, ipa-dedicate sa Panginoon yung sasakyan. Kasi syempre, lahat ng blessing sa isa kanya galing. Amen. So, taga-ano lang naman tayo, umahawak lang tayo ng mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. So, ang isa na lang talaga yung hiling ko, yung pang-limang blessing na gusto ko talaga, yung desire ng puso ko na
sabi ko, God's will or in God's time, sana magsimula rin yung asawa ko. Amen. Yun talaga yun. Kasi, ano na eh, feeling ko parang nasa, okay na lahat. Sa'yo na lahat. Kulang na lang, syempre, yung asawa ko na sana, makasama namin siya. Kasi, hindi naman, ang church naman, hindi naman yan para sa mga perfectong tao. Ang church is para sa mga tao perfect na nangangailangan ng Panginoon. Lahat kasi tayo spiritually sick at kailangan natin ng guide ni Lord. So, alam ko, dumaan kasi siya sa depression, dumaan siya sa stress. So, tahimik kasi yung asawa ko, so hindi talaga siya yung palasabi. Alam ko na marami siyang struggle sa buhay niya, kaya sabi ko sa kanya, matutulungan ka ng Panginoon kasi hindi natin kaya yung kasuhan. So, una ko talagang naisip na pag-bless. Ay sabi ko, kahit alanganin, sige ko, pag-bless natin kasi andyan si Pastor para sakto na ano, kasi ayoko na dumagdag yung buwan ulit na ano na, hindi pa namin siya nakapag-bless. Kasi yun nga, hindi pa nga siya sa amin. So yun, yun po, history ng aming, ng aming family, ng aming Amen.